Hayan mga sis, gusto ko sanang i-grab yung pagkakataon na to kung maraming mga kapwa ko Pilipino dyan, especially mga Bisaya. Calling po sa mga Bisaya, ayan, na makakapanood nitong video na to. Gusto ko po kasi sanang humingi ng tulong sa inyo na mahanap yung nag-iisang kapatid ng aking nanay. Bisaya po kasi ang nanay ko. Never po kaming napunta ng Bisaya or hindi ko pa po, wala akong idea actually mula doon sa lugar ba niya. Pero kasi mula nung ang panto kasi nito, ang nanay ko kasi gusto siyang ipakasal ng parents niya noon sa lalaking hindi daw niya gusto. Di ba nga siya, ang tawag dito, basta hindi siya, di ba yung mga time na yun, parang uso yung kung sino yung may maibibigay, parang dote, parang ganun yata. So, ang ginawa ng nanay ko, kung hindi niya gusto pakasalan yung lalaki na yun, ay nag-run away siya, tumakbo siya papunta ng Maynila. So, doon niya nakilala yung tatay ko. So, ngayon, mula po noon, hindi, isang beses lang siya nakauwi ng Bisaya. I think 1 year old na yata ako noon. Pagbalik niya ng Bisaya, wala na yung nanay niya, tsaka yung papa niya. So, ang nangyari kasi, mag-isang anak lang talaga siya, pero meron yung mama at papa niyang ampon, na which is yung pinsan niya. Ito po sana yung hingi ko sana sa inyo ng tulong na kung pwedeng matulungan niyo akong mahanap itong taon to. Yung nanay ko po, taga daw siya, Masbate, taga Masbate po siya, Palho. Sa Masbate, Palho, Pubi Corpus, Masbate, Palho, Pubi Corpus. Hindi ko kasi alam kung paano kung hahanapin yung, alam mo, yung barangay nila doon, tapos yung contact, kung makakakuha ng contact para mahanap yung kapatid niya, na ang pangalan is, syempre kapatid niya dahil inampun yun ng parents niya noon, diba? So at least, ang gusto ko lang kasi magkaroon sila ng mag-reunite sila. Anyway, yun nga pala nakikita ninyong picture dito, ayan, nanay ko po yan, ayan. Meron siyang actually, nasa leeg niya na yan dati, as in sobrang laki na yan, ayan, parang ganyan siya. So, 2024, yun yung time na umuwi ako ng Pilipinas noon, which is buhay pa yung tatay ko. Pumutok yan, maraming dugo ang lumabas niyan, tsaka nana. Hanggang ayan ngayon, umimpis na lang siya. Nagkaroon po siya ng ganyan since 2008 yata. 2011 dapat ipapa-opera ko na yan, pero napakaraming himala ang nangyari ng mga time na yun na hindi ko na itinuloy yung pagpapa-opera. Natakot na din kasi ako ng mga time na yun. So, biyaya, hanggang ngayon nandyan pa ang nanay ko. So, uulitin ko po, yung kapatid po ng nanay ko na hinahanap ko po sana, ang pangalan ay Catalino. Ay, sorry pala. Tatay pala niya yun. Ang kapatid po niya, ang pangalan po, kung may nakakakilala po, kay Sailito Monterola. Kung ang tatay mo po kinagisnan ay si Catalino Monterola. Ito po kasi yung parents nila, si Catalino Monterola at saka si Arcadia Adige. Ang nanay ko po ay isang Adige. So, kung kilala nyo yung boxer daw nung araw na yun, ewan ko, kasi wala talaga akong idea, yung nagbo-boxer daw na Adige ang apelido, dun kasi siya sumama nung time na yon. Sumunod siya dun sa uncle niya na yon. Relatives po niya yon. Pero hindi ko din alam kasi kung paano silang hahanapin. Yun nga, ang gusto ko lang kasi is makita ng nanay ko, makakita siya ng kahit isa man lang sa relatives niya para lang mapasaya lang ba siya. So, sana po patulong, pa-share para mahanap po si Sailito Monterola. Kung meron pong anak si Sailito Monterola or anyone na naintindihan po yung dialect ko, Tagalog, ayan, pa-reach out naman po ako. Ang pangalan po ng nanay ko is Remedios. Ang apelyido po niya dati ay Remedios Adige Monterola. Ayan po. Sana po matulungan niyo ako at maraming salamat po.